Hoy, di lahat ng Filipina naghahanap ng AFAM, mostly single mom at yung walang karir. Oy dong, wag mo akong palagutin dong ha kasi malalagot ako sa'yo. Sinabi ko ba dong na lahat ng Filipina ay naghahanap ng AFAM? At wag na wag mong ibiblame ang mga Filipina na wala silang karir kasi single mom sila. At paano ba sila naging single mom on the very first place? Diba kasalanan mo din? Iyot ka ng iyot tapos pag malabasa na ng anak, tatakas ka na. Ipaano naman yung mga ibang single mom na magkakarir pa kung may mga anak na sila? Huwag mong ipakita sa akin dong kung sino ka kasi alam ko kung sino ka na. Alam ko naman na marami ang single mom na ayaw talaga nilang maghanap ng trabaho kasi tapulan din sila. So, anong ginawa nila? Punta-punta sila sa online, hanap-hanap ng AFAM, sasabihin pa, "Uy, AFAM, bigyan mo ako ng pera kasi ang anak ko may sakit, may lagnat." Yun yung mga tapulan na mga single mom. At alam ko naman na maraming single mom dyan sa Pilipinas na mababait. At alam ko din na mahirap maghanap ng trabaho dyan sa Pilipinas. At anong sabi mo? Mostly yung mga walang karir ang naghahanap ng AFAM? Excuse me dong? Hindi mo ba alam na karamihang mga babae nagtatrabaho sa abroad at sa Middle East ay mga single mom? Oo, single mom sila. At ang karamihan sa kanila nag-decide na lang na maging single mom na lang. Mas mabuti pang maging single mom sila kaysa naman andun ka sa buhay nila na wala ka namang kwenta. Ang problema kasi sa karamihang Pinoy dyan sa Pilipinas, ang mga utin nila ay mostly katol. Una, kontento kayo sa isang babae. Pag naiyutan mo na sila at naanakan mo na sila, anong ginagawa mo? Diba naglalandi ka na sa mga Pilipinang kordapya? At ito namang si Kordapyang Inday, kahit alam niya na may anak at asawa si Dudong, halabira, bukas ang palaka niya. Kasi nga, katul din. So, anong napala niyo? Masarap, diba? Sabi ng ibang mga Pilipina, masarap daw magmahal ang Pinoy na may taong asawa. Ano bang laman ng mga Pinoy na mga ganyan na tumitira ng mga taong may asawa? My goodness, Philippines. Kayo nga, magbago na nga kayo, uy. Hindi talaga uunlad ang pag-iisip ng mga Pilipino kung ganyan ang tinatrabaho niyo. Again, hindi ko naman sinasabi lahat kasi hindi naman yan totoo. Anyway dong, what I'm trying to say to you is, maraming single mom ang nagtatrabaho sa Middle East at sa abroad na nagre-reach out sa akin. Nanghihingi sila ng tulong kasi daw ako na daw yung pag-asa nila na makahanap ng AFAM. At ang tanong ko naman sa kanila, bakit ka ba naghahanap ng AFAM? Sabi nila, Hilgaday, ikaw ang pag-asa ko. Kasi ang asawa kong Pinoy ay irresponsable kaya iniwan ko. Mas mabuti pang magiging single mom na lang ako. At kaya ikaw dong at sa mga ibang Pilipino dyan na mag-comment sa video ko, mag-prepare kayo kung anumang lalabas sa bunganga ko. Kasi hindi ko kayo aatrasan. Be sure din na kung may masasabi naman kayo sa akin, kailangan na loyal kayo, hindi kayo cheater, hindi kayo nagsisigarilyo, hindi kayo nagiinom, hindi kayo naggagambo, at hindi kayo tumutusok sa mga babaeng alam nyo na may bana at asawa sila. Huwag mo talaga akong hamonin dong ha, kay alam mo dong, Bisaya ako dong. Kung Tagalog ka dong, kakainin pa kita. Mas mabuti pa dong na magpakabait ka na para ako masaya sa'yo. Okay dong? Salamat! Sus, ang sabihin mo iniwan sila ng asawa nila kasi naging cheater sila. Hindi ganun yan, te. Hoy dong, nag-cheat ba ang asawa mo kaya iniwan mo siya? Alam mo dong, just because nag-cheat ang asawa mo or ang babae nag-cheat sa'yo, it doesn't mean kasalanan niya. At hindi ko rin sasabihin na tama yung ginawa niya kasi mali din yon. At siguro din kaya siya nag-cheat sa'yo kasi kasalanan mo din. And once again, hindi ko sasabihin na hindi mali ang cheating kasi ang cheating ay mali. Ang tao kasi, especially ang babae, hindi sila mag-cheat kung wala silang dahilan. Kasi pag ang isang tao ay may problema sa utak, ang common side effect niyan ay cheating. At pag ang tao din ay maraming trauma sa kinabuhi, babae ka man or lalaki, ang common side effect din yan ay mag-cheat. At sa babae naman, especially sa mga Filipina, kung ang asawa nila or mga bana nila na walang kwenta sa buhay, talagang mag-cheat yan.
Kasi siguro ang ginawa mo dong, naglalasing ka na dong, nagpapalahubog ba dong? Tapos nag-iinom ka na dong, nagsisigarilyo ka na dong, hindi ka na nakikinig sa asawa dong, pinakasalan mo siya, tapos pinasaaran mo siya ng, uy, pag magpakasal na tayo, promise ko sa'yo, papakainin kita. Pero nung nagpakasal na kayo, hindi mo na siya pinakain. Tapos, alam mo naman yung mga Pilipino, pag sinasaaran mo, maniningil talaga yan ng mga promise galing sa'yo. Ay, ikaw dong ha, pinakasalan kita kasi sinaaran mo ako, nabubuhayan mo ako. So, pinakasalan ka na ni Inday, inanakan mo na siya. Agoy, si Dudong, nag-iiba na yung utak. Kasi nga, marami na ang responsibilidad ni Dudong kay Inday. Hala, na-overwhelm na ang responsibilidad ni Dudong. Marami na siyang problema. Tapos si Dudong, may mga kaibigan na may mga pari na mga palahubog, maninigirilyo. Sabi ni pari, uy pari, gusto mo mawala yung problema mo? Gusto mo matakasan mo yung mga responsibilidad mo? Ito pari, magsigirilyo ka na. Ito, maganda ito pari, maganda talaga ito. Tapos ginanyan ni Dudong, wow, pare, sarap nito nawala na ang problema ko. Hala, simula ngayon magsisigarilyo na ako. Ayun, umuwi si Dudong sa asawa. Nakita ni Mrs. na nananigarilyo na pala. Tapos si Mrs. namang bungangira, hoy, ano yan dong? Wala na nga tayong perang ipapakain sa anak mo at saka sa akin. Ngayon, naninigarilyo ka na? Tapos si Dudong narinig yung bunganga ni Mrs. Anong ginawa ni Dudong? Si Dudong pumunta at bumalik kay pare. Hoy pare, simula nang naninigarilyo ako, mas dumami pa yung problema ko. Ay pare, sabi ni pare, huwag kang mag-alala. Mai-introduce ako sa'yo. Sabi ni Dudong, ano yun pare? Uy, ito pare, maglala tayo, mag-inom-inom ba? At sabi ni Dudong, ano naman yan? Ay ito pare, mawala talaga yung problema mo. At sabi ni Dudong, sige nga pare, tikman ko nga yung lala bi. Hala, masarap pare Isa pa. 3, 4 shot na later. First time kong tumikim ng lala. Masarap pala. Asala sige, uwi ako sa bahay. Magmamaoy ako sa asawa ko. Ayun, si Dudong umuwi sa bahay. Lasing na lasing. Tapos sabi ni Mrs., ano ba yan dong? Nung una nanigirilyo. Tapos ngayon, nag-iinom ka na? Galit na galit si Mrs. Ang bunganga na nagiging lumala na. Ayun si Dudong, sabi niya, wala akong pakialam sa mga sinabi mo. Basta ako ngayon lasing ako sa'yo. Masarap ang pakiramdam na lasing. Kasi maipalabas ko lahat ang damdamin kong nahuhugot sa aking puso na nakatago dito. Basta para sa akin, may bago na akong best friend, sigarilyo at inom ng pari ko. Tapos, ang nangyari, may bagong kapitbahay si Dudong at saka si Mare. Itong kapitbahay na ito na lalaki, sobrang bait. Tapos, nagkagusto ni Mrs. Agoy, itong kapitbahay na bago, hindi nagiinom, hindi nagsisigarilyo. So, anong nakita ni Mrs.? Hala, ang bait-bait ng silingan ko. Sige nga, amiguhin ko nga ito. At simula nun, si Mrs. nabighani sa kapitbahay. Hayon, si Mrs. nag-cheat sa kapitbahay kasi nga si kapitbahay hindi nag-inom, binibigyan pa si Mrs. ng pera, tago-tago. Kaya yan ang story ni Dudong at saka ni Inday. Ganyan din ang mga story ng karamihang Pilipino dyan sa Pilipinas. Si Inday nag-cheat kasi si Dudong palahubog.